Kababayan, nasaan kaya itong si BP? Nawawala daw mga ka-GP Natics, hindi mahanap-hanap. Dahil kanina nagkaroon po ng budget deliberation ng OBP na dapat ay syempre pagpuntahan ng ating Vice President. Subalit alam naman natin, nasa galaan ang DORA ng Pilipinas. grabe yung mga gastusin nito pagdating po sa kanyang mga na mga paglalakwatsa. Oh, ito nagkaroon kanina ng pinagtatanggol na naman siya syempre. Akala nila gusto na naman palabasin ng mga kaalyado ay old tradition, mga kababayan. May parliamentary courtesy daw. Wag na daw tanungin ang Vice President. Ah. Eto, pakinggan nyo. Appropriations when VP Leni Robredo was Vice President. Now, I am here also as a congressman when the VP is Sara Duterte. The parliamentary courtesy is only granted at the committee level. Why? The reason is we give parliamentary courtesy as a co-equal because we give respect to a co-equal or a higher position of government. Kumbaga sa layman's interpretation, it is really, I would say, awkward for a member of Congress to question a higher officer directly. Pero pagdating doon sa floor, pwede because question will be congressman to congressman. That's really the rationale on here. But there were instances when the higher official or the co-equal official, like the Vice President, waived his or her parliamentary, I would say, parliamentary Gusto niya gayahin na naman yung ginawa ni BP Sara nung nakaraan. Pabayaan nyo na lang ang Kongreso. Ibigay sa kanila ang wisdom na magpasya kung magkano ang ibibigay sa amin. Parang ganon. or parliamentary privilege. Oo. There were occasions in the past when the former vice presidents would say, thank you for giving me this parliamentary courtesy, but I will accept questions and I will answer the questions. Yun yung mga nangyari kaya nagkakaroon ng mga questions. Yung mga aso. This is just to share my experience, especially for the neophytes, new congressmen who is just about to grasp what parliamentary courtesy is all about. There is no Chair? substitute for experience from the elderly. Mr. Chair. Mr. Chair, a Ito, short gusto ko to. manifestation as well. Yes, please, kung go maaari. ahead. Okay. Maraming salamat, Mr. Si Chair. Renico. Galing naman to sa Gen Z Love ko to. ng Kongreso. And siguro with all due Weakness respect ko yan as pag well matalino to eh. my colleagues in the House of Representatives. Una po, we take exception doon sa sinabi po na higher Kabataan Party office List. ang president or vice president. Sa pagtingin po namin, we are equally voted by the people. Tama. No? Tayo ay binigyan ng mandato Oo. to represent yung mga concerns nila ng mga distrito natin, ng mga sektor natin. And sa sektor ng kabataan, ang Ayaw tanungin si BP kasi baka madulas. At saka ayaw sumagot mga kababayan kasi nga may tinatago. 'Di ba? Kaya iba yung hindi kasi si BP yung klase ng tao na kayang sagutin yung mga tanong. Kaya iba yung mga pinapaupo niya diyan, yung kanilang mga aso. Yun parang utusan, 'di ba? pagtingin natin, no, we are living in Oo. exceptional times. And exceptional times, no, Sad boy. call for exceptional measures. Tama. Ibig sabihin po nito, sa oras na ito, na tinatanong ng taong bayan kung paano ba talaga ginagamit yung budget ng gobyerno para dapat sa hatid ng mga serbisyo, pero lumalabas ngayon na sa iilan lang nabubulsa ito, dapat mas proactive po tayo sa pagbusisi ng iba't ibang aspeto ng budget. Na wala pong takas sa mata ng mga representante na hinalal para gawin po ang mga trabaho na ito.
Sabi ni BP, mahal daw niya yung mga tao, 'di ba? Love na love daw nila ang taong bayan. Sige nga, kung love na love nyo, kayo na magpasweldo doon sa mga tao sa OBP. Galing sa bulsa. 'Di ba? Para maniwala kami. So similarly po, Mr. Chair, nagpapahayag din yung Oo. representation na ito ng dismaya no, doon sa naging development nito, no? And especially right now, hanggang ngayon, years prior pa, hindi pa rin nasasagot kung saan napupunta Correct. at nasaan ang confidential Oo, and hanggang intelligence ngayon. funds ni Vice President Sara Duterte. So, and other than this, nandiyan, and ito, we're hoping na for Tuesday, no, maisagot saan po ba napupunta yung pondo ng OVP. Ito po ba ginagamit pang bili ng flights across Nakukyutan talaga ako dito. the world and hindi po natin nakikita kung Lumalandi saan na naman ako. Duly nagre-reflect noted. ito sa taong bayan. Yun lang po, Mr. Chair. I hope masagot po to the coming week, no? Oo. Pagka sumalang na po yung OVP. Okay, for the information of the new congressman, yung OBP confidential funds, alam ko po kung saan napunta. Dinala ko sa West Philippine Sea, nandun po, at pina-extend yung covered Oy. portor at saka yung runway. May bagong pakulo Yung pera daw ng OBP dinala daw sa West Philippine Sea. Naniniwala ba kayo? Pera daw ng OBP, mga kababayan, dinala sa West Philippine Sea. Naniniwala ba kayo? Ito naman si Alvarez, gumagawa ka na naman ng kwento. Siya daw ang nagdala. Ay, pinapaano nyo lang, pinapalakas nyo lang yung pangalan ni BP. Kunwari, pro-government, pro-West Philippine Sea. Pro-China naman yun maliwanag eh. So, I'm a witness to that dahil doon pinadala yun. Mr. Chair, last 600 manifestation. May I? Except for doon sa 125. So, Congressman, Well, pwede last pa- manifestation, Mr. Hindi, Chair. sinabi mo na kanina last, so let's give. Last of the last. Di ba may problema din yan si Alvarez? Si Alvarez yan eh. May problema rin yan. DDS kasi yan, mga kababayan. Meron din yung problema. Mauungkat din yan si Alvarez. Let's give. Wala na ba rito? Ah. Kung wala na, Pwede? last na yan Yeah. Oh, sige. Ayo, Sir GP, anong name nung nagsasalitang maganda? Si Reneco. Attorney Reneco. Mga kababayan, ano yan? Kabataan Party List. Ano yan? De gustong-gusto ko yan si Reneco. Ay, ano ako mga kababayan, pag nakita ko na parang smart yung isang tao, madali akong ma-attract. Oo. Kaya nga, pag nakikita ko yan sa kongreso, o kahit dati sa mga rally-rally, ano yan tinitingnan ko talaga yan. Dali lang, Mr. Chair. I give you 1 minute. Yes, Mr. Chair. Okay, You know, thank you. the tradition of granting parliamentary courtesy is one of the cherished and hallowed traditions of this House to strengthen the Mautak camaraderie, mandarambong. to strengthen the institution, Oo. the coordination between the institutions, between the executive and the legislative. It does not mean that we have compromised accountability, transparency, because all questions can still be answered at the plenary. Again, as I have said, this is a long and cherished tradition Ah. which I believe should be maintained and should be continued not only by the House of Representatives but Pwede ba akong sa totoo lang naiinis ako, Mga kababayan, kapag may problema, halimbawa itong mga kongresista na to, 'di ba? Ngayon hinahalungkat nila yung pera ng taong bayan diyan sa flood control. 'Di ba? 'Yun ang logic eh. Nag-iimbestiga sila para panagutin yung mga tao na nagnakaw daw di umano sa pera ng taong bayan. Ngayon mga ka-GP Natics, ang hindi ko maintindihan, di ba hinahanapan din natin ng tinatawag na transparency and accountability si Sara Duterte? And yet, gusto ninyong mangyari, si Sara Duterte palagpasin na lang dito sa budget deliberation. At magkaroon na lamang ng old tradition at i-follow na lang yon. Kaya nga nagkakaroon ng deliberation na ganun na ganito, in order for us to know kung saan nila gagastusin yung kanilang pondo.
kung saan nila itatapon yung kanilang pondo. 'Di ba? Kung saan ba nila gagamitin yung kanilang pondo? Oh, ngayon mga kababayan, parang ang nangyayari, lumalabas ganito. Yung ibang kongresista, hahanapan nila kung saan dinadala yung pera. Papanagutin daw kung ito ay mga magnanakaw. Pero pag Duterte ang pinag-uusapan, nagiging selective. Nagkakaroon ng amnesia. Dapat yung old tradition daw ang sundin. Kasi ito naman daw talaga ang ginagawa dyan. Ako okay lang sa akin. The old tradition, mga kababayan, walang problema yan. If ang mangyayari, di ba, halimbawa, meron silang old tradition na sinusunod. Kung malinis yung tao na sinasabi ninyo, okay lang yon kung wala silang irregularities. Di ba? Pero kung pag mayroong mga pagnanakaw na pinag-uusapan na ganito na hindi pa po nila masagot-sagot, huwag niyong pagbigyan. Halatang aso kayo mga julol. But also on the other side, no, Senate also practices that, and it's not only Yes. the Parliament here. Yan, tama yun, Sir Smokey. Mga double standard. Kapag kalaban, bulat-latin. Kapag kakampi, palagpasin. In the Philippines, almost all Sir parliaments Nelson. nationwide, no, worldwide, do practice. Yung British Parliament, yung Westminster type of parliament, they do practice the parliamentary courtesy. So I think that's the last of the last. Thank you. Charito Zambrona. Okay. Mr. Chair. Thank Mr. you po. Chair, Thank you. Mr. Chair, Mr. Chair. last of the last na rin po. Mr. Chair. Mr. Chair. Last. May I, Mr. Chair? Ito na. Last of the last. Last. Mr. Chair. Okay. Thank you, Mr. Chair. Well, again, yung parliamentary courtesy po, sabi nga natin, yes, it's a tradition, pero lalo na sa ating lipunan, Basag siya dito dapat ipasura na ang tradisyon na yan. No? Bakit po? No? Dahil una, pinapakita ng ating kasaysayan at mga nakikita natin ngayon na hindi uubra ang so-called presumption of regularity. No, kaya kailangan po ang norm dapat ay palaging magpapaliwanag at handang magpaliwanag ang mga opisyal, ang sino mang opisyal ng gobyerno Tama. na pinagkakatiwalaan ng pondo ng taong bayan. Hindi po ito yon. Hindi po ito yung Alvarez na hindi ito. Taga Palawan ito, mga kababayan. Si Bebot Alvarez yung sinasabi nyo na may mansyon doon sa may bundok na pinagawa niya, na siya po ay, sabi ng anak niya, hindi ko alam kung saan nanggaling ang yaman ng tatay ko, wala naman yan na negosyo. Si Bebot Alvarez yon. Ito Alvarez din, mga kababayan, na dating ng PDP. PDP laban din to. No? At pangalawang punto ay tanong ko, Mr. Chair. Sabi kanina ng chair, pupunta raw dito mismo ang Vice Presidente. Okay, maganda 'yon. Pero Okay. ang problema naman kung pagdating dito, Alvarez yung gurang. courtesy na naman po tayo, wala rin naman Ungab yung You isa. can still ask questions in the plenary. magaganap. Okay, Mr. Chair. we can still ask questions in the plenary. Pero ang Mr. ididiin Chair, po nga motion to natin, adjourn. ang kaibahan po ay dito lamang sa committee level, Motion to direktang suspend, Mr. Chair. matatanong. Motion to I suspend. still have the floor. Direkta pong matatanong ang opisyal mismo, in this case, the Vice President. Alam naman natin lahat sa plenaryo, ang natatanong doon at sinasagot ay kapwa kongresista na natin. No, kaya iba po talaga rito. Kaya po, if this committee will still extend parliamentary courtesy to the Vice President, ako po ay naglalabas na ng hamon sa Vice Presidente mismo. That courtesy can always be extended by this committee, but it can always be waived by the official itself. So ang hamon ko po sa Vice Presidente at sa lahat ng mga official pa na
binibigyan ng parliamentary courtesy, i-waive nyo po yan. At sagutin nyo ang mga tanong. Sa kaso ng Vice Presidente, sagutin niya ang tanong, sino si Mary Grace Piatos? Tama. Ano ang nangyari sa confidential funds? At sa mga bagong tanong ngayon, no, anong ginagawa sa budget ng OVP gayong ang Vice Presidente ay laging nasa abroad? No? Yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Sige, thank you. Basag-basag mga kababayan. Tama yon. Yung parliamentary courtesy, pwede naman natin talagang ibigay yan eh. Sabi ko nga kung walang irregularities, walang mga katanungan, nasagot lahat ng mga tanong, mga kababayan, walang problema. Pero hanggang ngayon, nagtatago pa rin sila. Yung impeachment trial hindi natutuloy. Tapos ang gusto nila mangyari, pagbigyan nyo ng pagbigyan, wag nang tanungin kung saan nila gagastusin, kung saan nila gagamitin. 'Di ba? Ang pangit naman nun, mga ka-GP Natics, parang sinabi nyo, o sige, salain nyo lahat ng mga magnanakaw. Okay? Pero, yung mga magnanakaw, mga kababayan, pagsasalang na ngayon sa X-ray, yung mga kalaban, diretso sa X-ray. Pagdating noon sa mga kakampi, o dito ka dumaan para hindi ka makita dyan sa X-ray. Ano ka na? May gate pass ka na. Okay na, diretso ka na doon. Walang problema yan. Parang ganun eh. 'Di ba? Kinokonsinti nyo pa. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Kaya tama tong sinasabi nito ni Renico at nitong si Representative Antonio Tinio. May karapatan kayo, sige bigay nyo. That's old tradition. Pero kung walang problema, 'di ba? Patupad nyo yan kung wala tayong nakikita na presumption of irregularities. Or presumption of regularities, 'di ba? Pero pag tayo ay may nakikitang irregularity dito, dapat naman kahit papano, mga kababayan, magkaroon tayo ng initiative na dapat itong mga tanungin nating maigi. Ang nangyayari, imbestigahan mo si ganito, magnanakaw yan. Oh, may irregularity. Pero pagdating sa kaalyado mo, sige, okay na yan, walang problema. 'Di ba? Nelson Tolin, may gate pass, may sariling susi. Oh. Anak ng teteng, parang mga baliw eh. Pero sabi, si Sara daw ay a-attend sa susunod. Di ko alam kung September 16, siya daw ay ang aharap dito, baka sasabihin na naman nun, mga kababayan, ay ibibigay niya na naman ang pagkakataon sa Congress kung magkano ang ibibigay sa kanya, bahala na sila. 'Di ba? I-wave niya na naman. Sana naman makakuha tayo ng matinong sagot sa kanya, 'di ba? Sigurado magkakagulo na naman 'yan pag nandiyan si Sara. Right? So hanggang dito na lamang, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Salamat at magkita-kita po muli tayo bukas ha. Bye. Pasensya na, hindi tayo ngayon ka-jolly. tuyo na yung yung lalamunan ko eh. Ang dami ko kasing ginawa kanina. Okay? Bye-bye. Thank you. Si Antonio Tinio yung lalaki. Yung babae si Congresswoman Renico ng Kabataan Party List. Sila ang pumalit kay Raul Manuel.